Hello, magandang umaga. Shout out tayo no do sa mga makikita ko. Shout out sabing ganun. Si Psyops Mabagsik. Pa-shout out daw sa next video sa kapatid niya. Galingan daw sa IELTS exam sa 22 August. Sabay kami. Sana po sinabi niyo yung name ng kapatid niyo. Tsaka kayo. Kasi syempre 'di ba? Ayan o nakalagay. Pa-shoutout daw sa kapatid niya at mag-IELTS daw sila. Mukhang mag-a-abroad ah. Huwag niyo akong kalimutan ha. Pag sumusweldo na kayo ng dollars. De joke lang. Sana nilagay mo sa yung name. Walang name eh. Sayang. Tapos, sino pa ba? Wala na. Ito si Sir Richard Dulay. Birthday daw ni Sir Richard Dulay. Happy birthday, Sir Richard Dulay. Tapos si sino ba to? Si Dindy Marquez. Birthday niya daw kahapon, August 3. Oh. Late. Belated happy birthday po, Dindy Marquez. Sino pa ba? Sino pa ba magpapabate? Si Sir Paulo J. Nablo. Tama ba? Sir, bunga pa shoutout naman sa asawa ko na si Obi Nablo sa aming 10th year wedding anniversary sa August 8. I love you so much. Ako ba yung ina-I love you mo, sir? Or asawa mo? I love you daw, sabi ni Sir Paulo, Ma'am Obi Nablo. Okay na? So, proceed na tayo no, do sa Hoy, 2 minutes lang yun ha. Marami nagtatanong sa akin ito. Pinost kasi ni Sir MG to eh, yung kay AC Garage. Yung kung talagang totoong wala rin kasi ako alam eh. Pero kinonfirm ni Sir MG to. Kasi may nagtanong sa kanya na kung totoo ba daw talaga na nakulong. Sabi ni Sir MG hindi daw siya nagpo-post ng fake news. So mukhang legit nga na nakulong siya, no? Ito kasi yung post ni Kaalaman eh. Ibinahagi ni Makagago ang litrato ng AC Garage kung saan makikitang may bagong garahe. Na naman si AC na may mga bakal-bakal bilang harang. Ito ay sa likod ng patong-patong na reklamo sa mga napagbentahan niya na humihingi ng tulong sa online. Matatandaan din kamakailan lang ay inireklamo na naman siya sa national TV sa programang Bitag dahil sa maanumalyang practice nito sa pagbebenta ng segunda manong sasakyan. Hindi siya noon nagpa-unlock ng interview kahit na tinatawagan siya sa programa ng Bitag para makapagpaliwanag dahil alam mo na siguro guilty sa pambubudol. At marami ang naghahabol sa kanya. Halatadong nagtatago na kaya ito mukhang dinaan sa santong paspasan ng mga otoridad ang kahambugan ni AC Garage. Binigyan siya ng bagong garahe. Totoo kaya to, no? Pero sabi ni Sir MG, totoo nga daw. Diba, tingnan nga natin yung yung page niya. Boy AC Garage yun, di ba? Boy AC Garage. Tingnan nga natin. Kailan yung huling post? Ito yung itsura niya, oh. Yung huling post, pag hindi to nag-post, legit ito. Hindi, may 3 hours na post eh. Baka nakapag-bail. Naka-limit yung comments niya. Ba't kaya? Yesterday, Agil del Mundo. So, mga in-hit daw na basher. Agil del Mundo. Tingnan nga natin to. So, ayun mga boss. Binasa ko sa niya eh. 3 hours nag-post naman. Pero,
naka-restrict yung comment niya. Mukhang walang balita sa ano Walang balita sa pagkakakulong. Tingnan natin kung ano. Nag-walk-in daw sa kulungan. Siguro nakapagpiyansa na to, no? Ayan, no? May do sa huling ano niya. Pero yung mga recent post niya, walang comment. Nakasarado yung comment. Anyway, diretso tayo do sa main topic, mga kababayan, no? Yung kaso regarding dito, hindi ko alam eh. Si Sir MG kasi nakakaalam yan eh. Ng mga hindi ito Kulaong Universe si Sir. Although na parang same sila ni Tito Norms, no? Pero magkaibang mundo kasi ang ginagalaw nila, kaya hindi ko rin alam kung ano yung kaso nito. Kung akong tatanungin nyo, no? Antay tayo dun sa kay Sir MG or kahit sa Bitag. Now, pag-uusapan natin yung sinumpaang salaysay ni Tito Casper. Doon sa, 'di ba, kahapon na pag-usapan natin na dismiss yung kaso ni Tito Norms doon sa sinampa niyang kaso sa Fuji News Group. Sorry, naghahang yung isip ko eh. So ito yung sinumpaang salaysay with affidavit of self-authentication of digital evidence. So, ito ay pinost ni Fuji News Ito, Fuji News source natin. Kahapon ito, 1:59 AM. Pinost, madaling araw. Sabi gano'n, sinumpa ang salaysay ng testigo. Ako si Edmundo S. Saranya, Filipino. Nasa hustong gulang, may sapat na pag-iisip at kasalukuyang naninirahan sa Cavite. Matapos manumpa ng naayon sa batas ay malugod na nagpapatunay ng mga sumusunod. 1. Matagal ko nang kasama at nakatira kasama si Francis Leo Marcos, kilala ring bilang Norman Mangusin. FLM? Talagang paninindigan nila na AKA yung Norman Mangusin. Dahil dito, personal kong nasaksihan ang mga aktong inilarawan sa kanyang complaint affidavit, pati ang pagpapalala nito mula Warsaw hanggang kami ay lumipat sa Inner Circle Subdivision. Number 2, ako rin ang tinutukoy sa ibang post ng mga respondent bilang Casper kahit hindi ko sila kilala o nakausap. Ginamit nila ang pangalan ko na parang ako ang nagsusumbong ng impormasyon tungkol kay FLM kahit wala itong katotohanan. Yung sinasabi ayon kay Friendly Ghost, di ba? Who knows? Who knows, no? Number 3, naninirahan ako kasama ni FLM mula pa noong siya ay nasa Warsaw, Parañaque. Nandoon ako na nagsimula ang sunod-sunod na posts, paninira at pagbabanta ng mga respondents. Nasaksihan ko mismo ang paglala ng mga pangyayari kada araw. Nakita ko ang paglabas ng address namin online noong November 12, 2025. So just imagine, mga kababayan ko, ito ay November, December, January, February, March, April, May, June, July. Halos kalahating taon bago lumabas yung resolution. Kaya yung mga nagtatanong, no, kamusta na yung kaso ni Manny Pacquiao? Kamusta na yung kaso yung kay The Kings? Kamusta na yung kaso na maghihintay po talaga tayo. Hindi naman po natin alam kung kailan lalabas 'yon. 'Di ba? Ganun po kasi talaga yung totoo. At hindi natin alam kung ano magiging resulta nun. Kasi nung may nagtatanong, nasaan yung kaso ni Manny Pacquiao? Nasaan yung kaso ni hindi ko po alam. Yung kay Sir Napolcom, si Sir Kalinisan, natanggap na nila eh. Pati yata yung actually, yung kay Sir Manny Pacquiao yata, natanggap na rin nila yata yung subpoena. I don't know kung kung ano yung lagay nun. Pero, matagal-tagal, ito nga inabot ng ng kalahating taon eh.
bago nagkaroon ng resolution eh. Hindi lang naman kasi si Tito Norms yung kaso. Pero wag kayong mag-alala. Pag may update agad, alam nyo naman, ilalabas din naman agad. Hindi naman pwedeng hindi naman pwedeng itago lang yun. Malalaman at malalaman din ng publiko yun kung ano magiging resolution nun. Matagal po talaga, no? So, just imagine ito, November 12 pa. So, yan o, November 12, 2025. 6 na buwan halos. Umigit kumulang. Ay, October pa pala to. Noong October 15, 2025, nakita ko sa Facebook ang post ni Makagago na pumunta mismo sa Warsaw residence namin at nag-video doon. Ilang minuto pagkatapos noon, shinare ito ni Food Genius at Friends of Food Genius na malinaw na nagpapakita ng sabayang pag-target kay Apple. Hindi kasi pwede ito eh. Paano kung si Food Genius ay subscriber ni MG? Halimbawa, ikaw na nanonood sa akin, subscriber ka rin ni MG. Nung pinost ni MG, shinare mo, kasabwat ka na rin? Kasabwat ka na rin dun sa Hindi ba pwedeng, iisa lang ang layunin? Come on. So, just imagine, tingnan mo yung dami nag-share nun eh. Libo din eh. So, libo ang miyembro ng Food Genius Group. Ano ba naman ito? 'Di ba? Sabayang pag-target daw kay FLM. Dahil sa paulit-ulit na post na naglalabas ng aming address, may mga sasakyang umiikot sa tapat ng bahay at sa pag-uumpisang lumabas ng mga banta at videos ng respondents, napilitan kaming umalis sa Warsaw dahil hindi naligtas manatili doon. Ito dito nagko-conflict yung sinasabi ni FLM na natatakot daw sila. Tapos pagka papanoorin mo ng live, mayayabang pa rin. Hindi, dekalibre daw. Hindi daw, dala daw yung kalembang. Mga ganun, men. Kaya, syempre, nalilito din yung yung fiscal ko. Ano ba yung totoo eh. Dahil ba sa kaligtasan mo? Tapos yung pumunta kasi si MG doon, kayo kasi yung naghamon doon eh. Kayo nag-invite eh. I don't know kung may kinalaman sa legal yun, kung liable pa rin si MG doon sa pagpunta niya doon. Pero, logic na lang ang magdidikta kasi na pag, syempre, in-invite mo yung tao doon, halika, pumunta ka dito. At pumunta doon, paano naging kasalanan ng pumunta yun doon? Diba, men? Tapos yung address mo pa, in-expose mo pa doon sa yung ginanon yung pinakita mo doon sa envelope. 'Di ba? Number 6, lumipat kami sa 74 CM Recto Street, Inner Circle BF Homes upang umiwas sa panganib. Ngunit pagkalipas lamang ng 2 araw, nakita ko ang post na kinunan mula mismo sa direksyon ng bintana ng aming kapitbahay ang mga sinasabing Santos. Dito na nag-start na madamay yung Santos na galing sa haka-haka lang na walang I mean, just imagine isasangkot mo yung mga quote-unquote Santos, kung sino man yun yung Santos kasi doon daw nang galing yung nagpicture. Wala ka namang evidence na sila mismo yung nagpicture noon. Haka-haka lang yung mo. Dahil sa direksyon ng mga Santos, sinama mo na yung Santos. Talaga si Tito Norms, no? Ano kaya, babalikan kaya ito ng mga Santos? Ano ba? Ito. Nakita ko ang halatang pagka... Ano to? Halatang pagkailang at hindi magandang pakikitungo ng kapitbahay. Ang anggulo ng sniper scope photo ay hindi makikita mula sa kalsada, kundi mula lamang sa gilid ng Santos property. Dapat may investigation kasi ito eh. Hindi yung basta sinabi nyo lang na hindi sa direksyon ng yun, ng Santos. Ewan?
Tao talaga. Ako rin mismo ang kumuha ng litrato ng FLM na pinapakita ang vantage point mula sa gilid. Halatang hindi si ano no, si Tito Casper ang gumawa nito. Vantage point. O bintanang bahagi ng Santos Property. At ito ang litratong tinutukoy sa complaint affidavit bilang Annex P4. Ginamit ko ang mismong cellphone FLM, isang iPhone 16 Pro Max. Sa pagkuha ng nasabing larawan. Ang kuhang ito ay direktang nakapture na save at nakastore sa naturang cellphone sa mismong petsa at oras kung kailan ito kinunan. Ang larawan ay original, hindi inedit, at malinaw na nagpapakita na ang anggulo at vantage point ay hindi nakikita mula sa kalye, kundi mula lamang sa likod o gilid ng property ng aming kapitbahay na tinutukoy ng mga Santos. Kinunan ko ang larawan upang patunayan ang aktual na posisyon at posibilidad ng surveillance na ginagawa laban kay FLM. Posibilidad pa, no? Noong November 15 to 19, 2025, nakita ko ang sunod-sunod na post ng respondents na naglalabas ng bagong address namin, plate number, litrato ng bahay, lokasyon sa supermarket, at pati video na dumadaan sila mismo sa tapat ng bahay. Noong November 17, nakita ko rin ang post na may caption na, "Next time, tactical laser sight naman para mas malalim ang damage," na malinaw na pagbabanta sa buhay ni FLM. Araw-araw ko nasaksihan ang sabay-sabay na pag-post ng Food Genius Vlog, Friends of Food Genius Resurgence, Makagago at Mighty Manong na nagpapakita ng koordinadong pagkilos laban kay FLM. Ito yung nakaka-bullshit na part, no? Na makikita mo masyado talagang iyakin. No? Ako, kung sa akin mo gagawin yan, abay, mababahala din ako. 'Di ba? Kasi ordinaryong tao lang naman ako, tapos gaganyan. Pero ang portrayal kasi ni Tito Norms, astig siya eh. Tapos siya pa yung nagsasabi ng walang demandahan eh. Siya nga yung ang daming pagbabanta, 'di ba? Katulad nito, no? Ito, alam ko matagal na itong video na to eh. Yung pinalabas ni Food Genius. Pakita ko sa inyo, ha. Ito yung na-triangle na daw, pati daw si Sekyama. Ito, oh. So yun, tapusin ko muna tong ating humanitarian at ayoko muna isipin niya mga basher. Pero yung location ni Yama, ano to eh, na-triangle na, yung tatlong location. Tatlo yan. Pero na-triangle na lahat. Okay. So pagkatapos ito nung gagawin ko, isusunod ko siya. Uunahin ko yung Food Genius. Makikita niyo. O message ko kay Food Genius, ikaw buha ka ng ina mo, hindi ka na kayang iligtas ng kahit na sino sa akin. Babasagin ko yung mukha mo. May gigil, no? Babasagin ko yung mukha mo. May gigil. Di ba ito yung ito yung may pagbabanta, min eh. Tapos, pagka alam mong parang hindi ka na nananalo, magdidemanda ka. What kind of bullshit was that? Di ba? Babasagin ko yung mukha mo. Babasagin ko yung mukha mo. Babasagin ko yung mukha mo. Inggitero ka, budol ka. Ikaw original na budol eh. Tarantado ka. Kung hindi ka sana budol, di sana hindi ka iniwan ng mga supporter ko. Putang ina mo. Diba? May tinutukoy siyang Food Genius eh. Ako hindi ka budol, iniwan ka ng mga supporter ko. What do you mean? So dati mong kakampi si Food Genius, yun ba? So bakit kanila iniwan? Kasi nakita nila budol ka. Gusto mong gamitin yung pangalan ko para guminhawa buhay mo. Tarantado, hindi mangyayari yon. Kumayod ka, mamamatay kang naiinggit, buha ka ng ina ka. Dudurugin ko yung uso mo. Maniwala ka sa akin.
Wala naman akong dapat katakutan na. Unang-una, hindi naman ako mamumulitika. Pangalawa, kayo naman ang sumisira sa Babasagin akin. ko At mo. wala namang isisira na. Yung mga ini-issue nyo, matagal ng issue yan. Oo. Di ba? Ipinagkakanulo nyo yung sarili nyong kamag-anak. Yung mga sarili nyo pang kamag-anak, hindi kita kaano-ano, buha ka ng ina mo ka. Putok ka sa buho, hayop ka. Oo. Pero mo, gagamitin mo yung mga nananahimik na tao para lang makilala ka. Masira ako. Hindi ako masisira. Bakit? History will not recorded what you say. But history will recorded what I do. At kung ano yung ginawa ko, hindi na yun mabubura sa kasaysayan ng Pilipinas. Kayong mga nakikisakay sa kasikatan ko, at kayong mga nakikisakay sa mga ginawa ko, hindi kayo papansinin ng supporter ko. Buha ka ng ina nyo. Oh. Oh, ayan. Lumayas ka rito. Puro ka forma. Oh. Gawa ka uli bagong channel. Buha ka ng ina mo. May tawa, no? Babasagin ko mukha mo. Bakal para to sandalan. So, hindi, yun, no. I mean, dito sa, ano na to, parang kawawang-kawawa sila. Pero pag sila yung nagbabanta ng ganon, nung na-triangle na ang location, okay lang, no? Pero pag sila yung, ito yung sinasabi na medyo, ano galawang iyakin min eh. Hindi, inuulit ko, kung ako ay ganyanin, abay, ano din ako, mababahala ako, matatakot ako, min. Pag ginanyan ako, yung katulad ng ginagawa sa kanya na sinusurveillance siya, kasi ordinaryong tao lang ako eh. Pero kung yung pinapalabas mo na astig-astig ka, tapos, sasabihin mo pa na natatakot ka lang pala. Di ba, Min? Noong November 15 to 19, 2025, nakita ko ang sunod-sunod na post ng respondents na naglalabas ng, ito na yung nabasa natin to kanina. Saan ba tayo? Number 10? Araw-araw kong nasaksihan ang sabay-sabay na pag-post ng Food Genius vlog. Friends of Food Genius Resurgence, Makagago at Mighty Manong na nagpapakita ng koordinadong pagkilos laban kay FLM. Dahil sa tuloy-tuloy na surveillance at pagpapakalat ng lokasyon, kami ng ibang kasama ni FLM ay napilitang umalis muli kahit bagong lipat lang. Oh. So, natakot kayo, no? Nakita ko ang hirap ni FLM. Hindi makatulog. Hindi mapakali. At palaging balisa dahil sa takot na baka may sumalakay o sumugod sa bahay. Nag-aalala ka pala, Tito Norms eh. Sabi mo, di ba? Ano ba yun? Replay nga natin yung sinabi ni Tito Norms. Sabi ni Tito Norms, hindi daw siya magkakaroon ng anxiety. Kaya feeling ko lang ha, I'm not saying na ito yung nangyari, pero kung ako yung prosecutor, talagang hirap paniwalaan nito, min eh. Tapos biglang habang ganyan ang laman ng affidavit mo, mapapanood kang ganito. Yung parang, ka pa, confident ka pa. Hindi ka nagkaka-anxiety. Ba't naman ako magkaka-anxiety? Puro troll lahat yan. Ano ka ba? Kung noon yung pandemic, kalaban ko bureau, DOJ. Hindi nga ako nagka-anxiety dun eh. Tapos dito pa ako magkaka-anxiety. Ano ka ba? Di ba? Di ba? Kinontra niya yung salaysay ni Tito Casper na hindi daw makatulog. Actually, ganito din yung salaysay niya kaya lang kinontra niya eh. Siyempre, kailangan niya i-project sa tao at the same time may ganito siya. Kaya malilito ka rin kung ano ba yung totoo talaga eh. Di ba? Nakita ko ang hirap ni FLM hindi makatulog. Ayan saan ba yun? Nakita ko hirap ni FLM hindi makatulog, hindi mapakali.
at palaging balisa dahil sa takot na baka may sumalakay or sumugod sa bahay. Lahat ng aking salaysay ay mula sa aking sariling karanasan at personal na obserbasyon. Handa akong tumistigo sa korte kung kinakailangan. Sabay iniwan siya, no? Bilang karagdagan, ako ay nagsagawa ng self-authentication alinsunod sa rules on electronic evidence. Pinapatunayan ko ang mga larawan aking personal na kinunan, kabilang ang Annex P4, original, nakuha gamit ang iPhone 16 Pro Max na FLM, hindi kailanman inedit, binago, o inalter sa anumang paraan. Direktang nakasave at nakastore sa nasabing device sa mismong oras ng kinuha ito, bla 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 bla. Sa katunayan ng lahat, ako ay lumalagda ngayong ika-26 ng Nobyembre sa lungsod ng Parañaque, Pilipinas. Ito yung problem dito. Yung diniliver na kabaong, wala namang picture nun, di ba? Dapat since kasama niya si FLM, dapat sinaksihan din ni Casper yung diniliver na kabaong. Wala min eh. Well, ganun talaga, no? So, yan yung salamat kay Don Sebastian, ha? Siya yung nagpaalala sa akin na pag-usapan natin to eh. Kaya, ganun kalupit yung pag-witness ni Tito Casper sa mga pangyayari. Ang laging pinipilit nila yung mga post lang. Talagang yung mga post, base sa post. Well, pwede naman yun, kung akong tatanungin. Hindi ako abogado, ha. Pero pwede ka naman talagang makaramdam ng pagbabanta sa post. Kaya lang, exage yung iba eh. Yung para bang karamihan sa katulad nito na yung pagpunta ni Makagago dun sa sila rin na may kasalanan. Yung pagkalat ng address, sila rin na may gawa. Tapos yung sinasabing may mga umiikot sa bahay, nakakaramdam ng pagkabalisa daw ni FLM. Tapos sasabihin niya sa videos niya, hindi naman daw siya natatakot. Matakot daw pagka may ginawang masama. Hindi alam kung alin yung totoo. So, yan lang muna pag-uusapan natin ngayong umaga. Magandang umaga sa inyo lahat. Bye-bye.